tonight, the stone heart. Okay. The stone heart. Sa Tagalog pa, ang pusong bato. Hindi ko malang nag-check to kaninang umaga. Okay, ulitin ko, the stone heart. Or sa Tagalog, ang pusong bato. Kapag mayroon ka nito, ano ang panganib na naidudulot kapag meron kang pusong bato? Ano bang nagiging, pag meron tayong pusong bato, ano yung mga dahilan at lunas sa matigas na puso? And sa umagang ito, ating pag-aaralan at tatalakayin ang mga wala din. Praise the Lord. Okay, so una tatalakayin natin ang panganib na dulot ng matigas na puso. Ano ba yung mga panganib dito? Ano ang dahilan bakit tumitigas ang puso ng isang tao? At ano ang lunas sa matigas na puso? Okay? So now, ang tanong, are you ready? Sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Okay, dahil ready na yung lahat, let us pray. Yes, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na muli mong pinagtipon-tipon ang iyong mga anak, Panginoon, upang matuto, maayos ang aming mga puso. Lord, we thank you in advance sa gagawin mo na pag-aayos, pagkukorek sa mga pusong ito, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ay dinidedicate namin sa inyo. Sa iyo lamang po. Dahil you deserve to be praised, you deserve na purihin, pasalamatan sa araw na ito, Panginoon. At salamat po sa mga anak mo na patuloy mo na dinadala dito upang makarinig ng inyong mga salita. Dalangin ko, Ama, na sa pag-dive in namin ng inyong salita, ihanda mo ang kanilang mga puso at kanilang mga isipan. I do believe, Father God, that your word is very powerful. Hindi lang ito nag-encourage sa amin, kundi ito'y nagbabago sa aming mga matitigas na puso. Kaya, Ama, we acknowledge your presence sa lugar na ito, Panginoon. Pagkapuspusan mo po ang lugar na ito at lahat ng mga anak mo na naririto, Panginoon. I pray, Father God, na kung anuman yung salita, Panginoon, na kanilang marinig, ang iyong banal na Espiritu ang siyang tutulong sa kanila upang mas lalo nila maintindihan ito. And naniniwala ako, Lord, na yung mga anak mo na narito right now, hindi sila lalabas na walang natutunan sa inyong mga salita. Kaya, Ama, we thank you, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. At sa araw na ito, Lord, ikaw ang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so kapatid, alam mo ba na mayroong warning signs o sinyales ang pagiging matigas na puso? Ang mananampalataya at hindi mananampalataya ay parihas na kadalasan na hindi nakikita o nare-realize ang mga signs na ito. Kapatid, ito ay very dangerous. O lubhang mapanganib kung ang ating walang bahala natin ang katigasan ng puso na ito. So mayroong maaaring namumuhay tayo everyday na dala-dala ang katigasan ng puso na ito. Minsan hindi natin alam, nadadala natin ito sa grocery or namamalingki ka ba? Or minsan sa loob mismo ng church. Or karamihan siguro sa trabaho. Yun. Kung paano natin ito tratuhin yung ating mga amo. Or maybe relasyon natin sa iba. Yan. Or sa kamag-anak natin or sa kaibigan natin. Minsan nagiging bato tayo. At lumalabas ang mga signs ng katigasan ng puso sa pamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga gawa, at mga iniisip. At ang nakakalungkot ay hindi natin ito minsan napapansin na may mga tao na tayo na nasasaktan. At higit sa lahat, hindi natin alam na napapalayo na rin tayo sa relasyon natin sa Diyos. Dahil
sa katigasan ng puso. So, ang kondisyon ng ating puso ay nakakaapekto pala kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano or bilang alagad ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kung paano tayo mamumuhay or paano tayo namuhay, paano tayo magsalita or kumilos ay nagmumula sa kondisyon ng ating puso. Di ba may kasabihan na kung anong lumalabas sa iyong bibig ang siyang laman ng iyong puso. Kung ano yung kinikilos mo, kung ano yung ginagawa mo ang siyang laman ng iyong puso. Kaya malaking bahagi ang katigasan ng puso natin sa pamumuhay natin everyday. So, ang taong may mabuting puso ay kusang lumalabas ang kanyang pagiging mabuti. Kasi nagmumula ito sa kanyang puso. Samantala, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama o kasamaan mula sa kanyang puso sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso o kung ano naman ang laman ng puso natin ay siyang sinasabi ng ating labi. Are you agree? Amen. Amen. Now, in Luke chapter 6 verse 45 in BB version, nasabi dito na salita ng Panginoon, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantala, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa salita ng Panginoon. Okay? Kapatid, kung puno ng pagmamahal ng Diyos ang puso mo, ito din ang lalabas sa iyong isip, sa iyong bibig, at sa pagkilos mo. Subalit kung ang puso mo ay puno ng kasamaan at pagsuway, ay lalabas sa iyong mga bibig, pagkilos, at kasamaan kung paano ka kumilos. Kawalan ng interes na sumunod sa Diyos. Kaya nga, importante na tama ang katayuan ng puso natin sa Diyos at iniingatan dapat natin ito na hindi tumigas. Alam niyo ba na lahat tayo in danger na pwedeng tumigas ang ating puso? Kapatid, tandaan niyo to, walang exempted. Mananampalataya ka man o hindi mananampalataya, pwedeng tumigas ang puso mo. Bakit? Punong-puno yan ng pride. At ayaw ng Panginoon ang prideful na puso. Kaya naisulat ni King Solomon ang kahalagaan ng pag-iingat nating mabuti, ingatan nating mabuti ang ating mga puso na huwag tumigas ito. Sabi sa Proverbs or Kawikaan sa Tagalog, chapter 4, verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ang sinasabi ng verse na ito ay kahalagahan o kahahantungan ng puso natin ay manggagaling pala sa ating puso. Kung ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, ito ay nanggagaling sa ating puso. Ang isang puso na nagmamatigas sa Diyos, ang resulta nito ay nagiging bulag o bingi, espiritual. At humahantong din ito na bigo kang marinig ang anumang sasabihin sa iyo ng Diyos. At makakasira din ito sa buhay natin dito sa lupa. At lalong-lalo na sa susunod na buhay natin, eternal life. Ang isang matigas na puso ay parang isang taong naglalakad na sarado or close ang mata at tenga. Imagine ang isang taong naglalakad sa kalsada. Dahil bulag siya, hindi niya nakikita yung mga sign
na merong babala na bawal tumawid dyan. Nagiging bingi din siya kahit anong sigaw pa sa kanya na huwag kang tumawid kasi mapapahama ka. Ganyan ang taong matigas ang puso. Sarado ang tawag nitong close yung kanyang mata at tenga. So sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sa taong yon, mapapahamak. Di ba? Pwede niyang ikamatay ang kanyang gagawin. Ganyan din ang taong may matigas na puso. Siya ay mapapahamak. Maaari tayong mapahamak kung sakaling hindi tayo nag-iingat na ayusin ang ating mga puso. Ang sabi dito ni Ronald, mayroon akong quotes dito. Ang sabi niya, the greatest human tragedy is not a broken heart, but a hard heart. Kaya dapat nating pag-aralan ito na para malaman natin kung isa ba tayo sa mga taong may matigas na puso pagdating sa Diyos at nang sa ganon magawa natin ito ng paraan upang maipanumbalik ang paglambot ng ating puso at hindi tayo tuluyang mapalayo sa ating mapagmahal na Diyos. Amen? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, handa ka na bang magpaayos ng puso? Kawawa naman si ate, di ang layo-layo. Sige, sabihin mo sa bag mo ate. Okay, so alam ko lahat handa na magpaayos. So ano nga bang ibig sabihin ng matigas na puso? Ito ay isang klase ng puso na nagmamataas. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Pride. Nagmamataas sa mga sitwasyon na nangangailangan ng pagpapakita ng habag, pagmamahal at pagdinay sa sarili. Ang puso na ito ay nagre-rebelde sa Diyos. Hindi lang ang mga hindi mananampalataya ang mayroong matigas na puso. Pati ang mga mananampalataya ay may tendency din na maging matigas ang puso. Alam niyo po karamihan, ang matigas ang mga puso, mga Kristiyano pa mismo, ang taas ng pride. Maintindihan natin yung mga unbelievers, matigas ang puso eh. Pero yung mga Kristiyano, nakakaalam na ng salita ng puso, yan. Diyan natin makikita yung pride ng puso nila. Kaya kapatid, kung naririnig mo ngayon ang salita ng Diyos, huwag mo nang tigasan pa. Ipanalangin mo as we go deeper. Sabihin mo kay Lord, Lord, palambutin mo ang aking puso at ihanda mo itong umunawa at sumunod sa iyo. In Jesus' name. Kapatid, may mga taong palagi nilang sinasabi na kaya ayaw nilang magbasa ng Bible sa kanilang quiet time ay dahil hindi naman daw nila naiintindihan ito. Kung hindi ka willing na sumunod ng buong puso, ay hindi mo mauunawaan talaga ang salita ng Diyos. Lalong titigas ang iyong puso to the point na ito ay namamanhid na. If you read the Bible, kapatid, na sa pagkakaintindi ko, bago mo buksan ang iyong Bible, magdasal ka. God will speak to you through His Word. Ang banal na Espiritu niya siyang tutulong sa iyo at gagabay sa iyo upang maintindihan niya. Pero paano na lang kung hindi ka nang bubukas ng Bible? Paano mo maririnig ang salita ng Diyos? Kaya huwag nating piliin na huwag na natin i-justify pa na, ay, hindi ko kasi naintindihan yun eh. Malalim kasi ang salita ng Panginoon. Para lang yan sa mga pastor. No. Kapatid, ang Bible po ay love letter yan ng Diyos sa atin. Love letter nga ng jowa mo, excited ka basahin. Love letter ng Diyos, ayaw mo basahin. So makikita lang dito, in love ka sa jowa mo. Habot kay Lord. Diba? So ano ba ang dahilan kung bakit tumitigas ang puso ng tao? Kasi alam na natin kung ano yung panganib na mangyayari
or danger ng pag ang puso natin ay matigas. So ano ba ang dahilan kung bakit tumitigas ang puso ng tao? Una, kasalanan and disappointment. Ang kasalanan ang isa sa nagiging dahilan ng pagtigas ng puso. Kung patuloy kang gumagawa ng isang kasalanan at ayaw mo itong pagsisihan at baguhin, ay titigas ang puso mo. Ang konsyensya natin ay hindi na natin napapansin kapag nagpapahiwatig ito sa atin ng may kamali ang ginagawa natin. Hindi na natin maririnig ang bulong ng banal na espiritu sa ating maling desisyon. Kaya ang resulta ay magiging habit o pangkaraniwan na ang ginagawa mong kasalanan. Yung para bang hindi mo na, tawag nito, yung para bang normal na lang sa'yo na gumawa ng kasalanan. Wala ng conviction, wala ng guilt pag nakagawa ka ng kasalanan. Para itong isang palaka, na kapag nilagay mo sa kumukulong tubig, ay agad itong tatalon. Pero kung ilagay mo siya sa kaserola na hindi pa mainit o kumukulo yung tubig, tapos saka mo siya, lalagyan ng apoy, tapos umiinit yung tubig, maaaring mamatay ang palaka. Kasi yung palaka, kasi meron silang tinatawag na tawag nito, yung parang, meron silang, yung parang, yung parang, kaya nilang i-maintain or yung nangyayari na init. Diba? Parang kasalanan, unti-unti kang ginagawa ng kasalanan, nagiging bato ka na pala. Parang ganyan din yung nangyayari sa palaka. So, ang kasalanan pala ay ganun din. Kung ginagawa natin ang kasalanan paunti-unti, wala naman itong, parang sabihin mo, ay wala naman ito, okay lang ito, di ba? Hindi mo na mamalayan, tuloy-tuloy ka na sa paggawa ng kasalanan. Ang resulta ay unti-unting nahuhulog ka na dito at nahihirapan ka ng makawala. Nagiging matigas na iyong puso at hindi mo na nakikilala kung ano ang tama at mali. Darating ang time na hahayaan ka na ng Diyos sa katigasan ng iyong puso. Wala na naman siya. Lord. Okay, in Romans chapter 1 verse 28, nasabi dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So kapatid, huwag mong hayaan dumating ka sa punto, hahayaan ka ng Diyos sa iyong kalayawan. Ngayon pa lang ay magsisi ka na at dahil mas maganda ang plano ng Diyos kaysa kasayahan na ginagawa mo right now, hindi mo makakamtan yung pagpapala ng Diyos. Hindi mo makakamtan yung magandang plano ng Panginoon sa iyo. Number 2, disappointment. So, ang pangalawang dahilan ng pagtigas ng puso natin ay disappointment. Nananalangin ka sa Diyos pero hindi nangyayari sa paraan na inaasahan mo. Kaya ang nangyayari, ikaw ay nadidismaya sa Diyos. Di ba? Maraming nangyayari ito. O kaya may isang tao na tumaraidor sa iyo at nasinaktan ka. At dahil dito, naisip mo na parang wala namang Diyos na tumutulong sa akin. Bakit ba ako lalapit sa Kanya? Dumating ba kayo sa time na to? Na nagdadasal kayo sa Panginoon? Tapos parang hindi niya kayo naririnig. Nadidisappoint kayo minsan, di ba? Ang ibig palang sabihin nito mga kapatid, kahit may mga tao din sa atin na nasaktan tayo, na-disappoint tayo na-disappoint tayo sa kanila, tumitigas yung puso natin. Kapag ang kaibigan mo nangako sa'yo manood tayo ng sini tapos hindi sumipot, anong mangyayari sa'yo? Na-disappoint ka, di ba? Tumitigas ang puso mo. Now, kapag
Kapatid, kailangan po nating pag-ingatan ang ating mga sarili. Maraming pangako ang napapako sa mga mahal natin sa buhay. Every time na nangangako sila, minsan hindi natutupad, or karamihan hindi natutupad. Pero tandaan niyo ang Diyos na makapangyarihan, tapat, at tumutupad ng kanyang pangako. Siya lang ang tumutupad ng pangako. Kapag binuhos mo ng buong puso ang pagtitiwala mo sa Diyos, meron kang pagpapala. Hindi ka madidisappoint sa Diyos, pero sa tao pwede. Pero kapag nangyari naman ang mga bagay na ito na na-disappoint ka dahil sa mga tao, may tinuturo din sa iyo ang Diyos. Dahil ang kapwa mo ay hindi rin perpekto. Siya rin ay inaayos din ng Panginoon. So now, alam na natin ang panganib at dahilan ng pagtigas ng puso. Ano naman ang mga bagay o mga sinyales o mga signs na matigas ang puso natin? Una, so what are the signs or indications that your or our heart is hard? Number 1, prideful heart. Number 2, unrepentant heart. And number 3, unsympathetic and judgmental heart. At number 4, unforgiving and resentful heart. So, number 1 tayo, prideful heart. Hinihintay ko kayo matapos ang sulat. Okay, tapos na? Okay, number 1 tayo ha. What are the sign of or indications that your or our heart is hard? Una, prideful heart. So maaaring iniisip mo na ang ma-pride na tao ay yung pinangangandalakan niya lang sa buong mundo ang kanyang achievement or kayamanan. Ang yabang naman ito dahil sa kanya, lalo na pag nagpo-post yan, ang ganda ng bahay, ang ganda ng car, sasabihin natin ang yabang naman yan. Diba? Doon natin minsan nakikita na napaka-prideful yung tao. Yes, pwede yan, pero ang pride ay maaaring ito ay nagkakaroon din ng sariling credit sa sarili niya. Imbis na ibigay iyon sa Diyos, ito yung nagpo-focus siya masyado sa kanyang sarili. Yung sinasabi niya na parang, kaya ako nagtagumpay is because dahil sa pagsisikap ko. No. Nagtagumpay ka dahil sa Panginoon, hindi sa pagsisikap mo. Whatever we have right now ay galing yan sa Panginoon. Amen? So maaaring hindi ka nagyayabang sa mga ari-arian mo, pero kung iniisip mo na kailangan mong kontrolin ang mga bagay-bagay dahil ikaw lang ang nakakaalam ng tamang gawin, lalo na ng ginagawa ng iba, ang tawag dito ay pride. At ito ay nagre-resulta ng pagtigas ng puso. Bakit? Kasi masasanay kang mas pagkatiwalaan ang sarili mo kaysa Diyos. Masasabi mo sa sarili mo na, ay, ang galing ko talaga. Di ba? Iba na talaga ang madiskarte. At maraming koneksyon. Wow, sana all, maraming koneksyon. At kapag ang sarili mo, ang pinagkatiwalaan mo ay hindi ka natatawag sa Diyos. Kasi alam mo na kaya mo na Di ba? Lalo na pag maraming kang pera, hindi ka tatawag sa Panginoon. Why? Kaya mo nang gawin dahil sa pera mo. Yan ang mayayabang na tao. At kapag ang sarili natin pinagkakatiwalaan natin, ano mangyari? Hindi na natin kilala ang Diyos. Hindi na natin siya tatawagin. Hindi mo na hahayaan na kumilos ang Diyos sa buhay mo. Mas pipiliin mo sundin ang iyong pusong matigas at paniwalaan na mas alam mo yung tamang gawin sa halip na sumuko sa Diyos. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag mo patigasin ang puso mo.
Okay, now, number 2 na tayo. Ano yung pangalawang sinyales na matigas ang iyong puso? Pangalawa, unrepentant heart. Si King David ay tinawag ng Diyos na malapit sa kanyang puso. Pero alam naman natin ang mga kasalanan ni David, di ba? Gaya ng pangangalo niya, di ba? Pagpatay dahil pinatay niya ang asawa ni Bathsheba at nagkaroon din siya ng pride. Si David ay hindi perpekto pero ang maganda sa kanya ay inaamin niya ang kanyang kasalanan at pinagsisisihan. Nung sinabi sa kanya ni Propeta Nathan ang tungkol sa kanyang mga kasalanan, ay hindi siya nagpalusot pa. Hindi niya nga ginastify pa ang kanyang kasalanan. Hindi niya sinabi na, ako ang hari dito, gagawin ko kung anong gusto ko. Diba? Hari siya eh. Diba? Pero hindi ganon ang kanyang ginawa. Hindi niya sinabi kay Nathan na masyado ka namang negative mag-isip. Chismis lang yan. Max, chismis. Diba? Bagos, sinabi ni Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. At sumagot si Nathan. Ando na pala. In 2 Samuel chapter 12 verse 13, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Amen. So sa halip na gamitin ni King David ang kanyang kapangyarihan para mangatwiran sa kanyang kasalanan, ay nagpakumbaba siya sa Diyos. Alam niyang na kahit siya ay hari, ay mas mataas pa rin ang Diyos na totoong hari ng mga hari. Amen? At naiintindihan niya na mananagot siya sa Diyos balang araw sa ayaw at sa gusto niya. Kapag pinatili niyang matigas ang kanyang puso. Ang Diyos ay nag-warning sa atin. In Romans chapter 2 verse 5, ang sabi dito, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Kapatid, anong kasalanan ang nais na Diyos na pagsisihan mo at baguhin mo right now? Kailangan mong maintindihan na iyong pagtanggi na sumunod ay ang pagtigas ng iyong puso. When you don't obey the Word of God, yan ang sinyalis na matigas na ang iyong puso. Kaya kausapin mo ang Diyos right now. Lord, kahit sa isip mo lang, aminin mo sa Kanya yung mga kasalanan mo, gaya ng ginawa ni King David. Kahit sa isip mo lang, nagpipray ka, naririnig niya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Amen? Welcome po kay Ate Melay. Good morning. Alam kong walang perfect na tao, pero kung gusto mong hindi tumigas ang iyong puso, huwag kang magbigay ng excuse sa iyong kasalanan. Kung hindi, ipahayag mo ito sa Kanya at kamuhian mo ang kasalanan na yan. Simulan mong magpasakop sa kalooban niya, sa kalooban ng Diyos. Hayaan mo siya yung maghari na sa buhay mo. Hayaan mo siyang masunod sa buhay mo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal niya ang mga imperfecto. Hindi perfect ha? Imperfect. Okay? Mahal niya ang mga imperfect na tao, gaya mo at gaya ko. Kasi kahit nakatayo ako dito sa pulpito, hindi ako perfect. Isa lang ang perfect na isinilang dito sa mundo. Walang iba yun, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kaya, inaanyayahan ko po yung lahat. I encourage everyone, humble yourself. Humble ourselves sa harapan ng Panginoon. Aminin natin na tayo ay makasalanan. Kapag hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan, kasalanan din yan.
Dahil lahat tayo na ipinanganak dito ay makasalanan. Now, sabihin mo sa katabi mo ulit, magpatawad ka, kapatid. Patawarin mo na. Pinapatawad ka sa akin. Siya pa kasi pinapatawad ko. Pinapatawad ko. Now, isa pang sinyales ng katigasan ng puso ay unsympathetic and judgment heart. Unsympathetic, ang ibig sabihin nito yung Tagalog, hindi maawain. Okay? Ganon. Walang simpatya, kumbaga. Pero mas madali siya yung hindi maawain. So, ang isang taong matigas ang puso ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng iba. Parang wala siyang pake na may pangangailangan yung iba. Walang pakialam. Hindi ito nagpapakita ng simpatya at habag sa ibang tao. So, ang matigas na puso ng isang tao ay hindi mapagmahal, mabilis sumatol. Ibig sabihin, judgmental siya. Okay? At madali siyang mag-judge, kumbaga. At nakakalimutan niya na siya man ay makasalanan at balang araw ay daranas din siya ng pagsubok at paghihirap. Ay, meron doon na pala. In 1 John chapter 3 verse 17, ang sabi na salita ng Panginoon, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Hindi ito galing sa akin, salita yan ng Panginoon. Now, kung talagang iniibig mo ang Panginoon, dapat marunong ka rin umibig sa kapwa mo. Amen. Amen? Kapag lagi nating paalalahanan ang ating sarili na lahat tayo ay hindi nakaabot sa standard ng Diyos, pero minahal pa din niya tayo, at kung anuman ang meron tayo ngayon, ay dahil iyon sa pagpapala ng Diyos. Kung ikaw ay binless or pinagpala ng Diyos financially, ay hindi dahil sa magaling ka, kundi ibinigayan ng Diyos sa iyo para mapagpalain mo din yung iba. Kapatid, binibless tayo lalo ng Panginoon para hindi tumaas yung standard na pamumuhay natin. Kundi pinagpala pa tayo ng Diyos para itaas natin yung standard natin sa pagtulong sa kapwa natin. Nagiging vessel tayo ng Diyos. Huwag mong sarilinin yung pagpapala na yan. Yes, pwede ka rin naman, pwede mo rin naman yan, tawag nito, hindi naman gusto ng Panginoon na maghihirap ka eh. Pero kung meron kang sobra doon sa pinagpala ng Panginoon, ibigay mo. Alam mo yung pinakamagandang sacrifice? Minsan, yung kahit wala ka na, pero ibibigay mo pa sa kapatid mo. Amen? Kapatid, tandaan mo to ha. Pinatawad ka ng Diyos para magpatawad ng iba din. At minahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka pa para mahalin mo din ang kapwa mo na nagkasala sa iyo. If meron tao nagkasala sa iyo, patawarin mo. Lord, pinapatawad ko na po yung tao nagkasalang ito sa akin. Kahit hindi siya humingi ng tawad, Lord, patatawarin ko siya. Huwag mong hintayin na humingi siya ng tawad para patawarin mo. Right now, magdesisyon ka, Lord, patatawarin ko siya. Kasi yun ang kalooban mo. Yun ang gusto mo. Huwag mong hintayin na patawarin mo siya dahil sinusunod mo yung emosyon mo. Sasabihin mo, I'm not ready. Emosyon mo yung sinusunod mo. Hindi ang kalooban ng Panginoon. Yes, kapag hinintay natin yung emosyon natin na magpatawad ng kapwa, baka mamatay ka na lang, hindi mo pa napatawad ang taong nagkaroon or nagkamali sa'yo or nagkasala sa'yo. Kung hindi ka pa ready, emotionally, napatawarin ang Panginoon, then sabihin mo, Lord, magdidesisyon ako kasi ang pagpatawad ay hindi naka-base sa emosyon. Naka-base po yan sa desisyon.
Lord, magpapatawad ako. Magdidesisyon akong patawarin ang kapwa ko. Pero tulungan mo akong ma-overcome at maging okay yung heart ko para sa Kanya. Hindi yan madali. Hindi ganyan kadali. Pero later on, makikita mo. Ikaw pala yung nakawala dun sa galit at sama ng loob mo na kinikimkim mo ng matagal na panahon. Sino ang nagdusa kapag hindi ka magpatawad? Ikaw. Hindi ang taong kagalit mo. Yung taong kagalit mo ba, kaya ang laki-laki na ng tawa doon, ikaw andyan ka pa rin, nakamukmuk dahil galit ka. Nakita mong ang ganda-ganda ng post niya, kumain siya, ayun, nagiging bitter ka. Diba? Kaya, magpatawad tayo. Tandaan mo, pinatawad ka rin ng Panginoon. You didn't deserve. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Huwag mo sabihin na, hindi niya deserve na patawarin ko siya. Excuse me, deserve mo bang patawarin ka rin ng Diyos? Kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, yun din ang gawin natin sa kapwa natin. Amen? Pangapat, na sinyales ng pagmamatigas ng ating puso, unforgiving and the sinful heart. Nauna na pala yung unforgiving ko, na explanation. Okay, so minsan hindi natin namamalayan, tayo pala ay nagtatanim na ng sama ng loob at humahantong na ito sa hindi pagpapatawad para lamang maprotektahan natin ang ating sarili na masaktan muli. Ganyan yung mga normal na nangyari, di ba? Parang naglagay ka ng barrier, or tama ba? Ng wall, para hindi ka na masaktan niya. That's okay. Pero huwag naman to the point na hindi mo siya patatawarin. Patawarin mo siya, and then magkaroon ka na ng tawag ito, magkaroon ka na ng discernment spirit na hindi ka na niya masasaktan sa ganong paraan ulit. Amen? Kapatid, ang ganitong paraan na hindi pagpapatawad sa kapwa natin ay nagpapatigas po ng ating puso. Lalong nahahadlangan nito ang mabubuting bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Gaya ng panatag na puso or magkaroon ka ng peace of mind. Kasiyahan or happiness at pagbabago ng iyong karakter. Hindi ko sinasabi yung tao na kasakit sa'yo ay hahayaan mo siyang lukuhin ka ulit. Bastusin ka ulit at saktan ka ulit. Para lang itong jowa mo. Diba? Karamihan yan sa jowa eh. Kahit nasaktan ako because I love him, I love her. Papatawarin ko siya ulit. Diba? Relate kayo. Ewan sa Ate Mele, wala yung jowa. Si Lord lang ang jowa niyan. Yan, wala. Ang isang toxic na relasyon ay kailangan din ng hangganan o boundaries. Tandaan niyo yan. Pwede mo siyang patawarin na hindi mo kailangang manatili doon sa toxic relationship or toxic environment. Diba? Ganun lang yun. Now, dahil alam na natin ang panganib na dulot ng matigas na puso, diba? Alam na natin yung kakahantungan, pwede mapahamak tayo. Alam na rin natin ang dahilan ng pagtigas ng ating puso. Yan ay ang kasalanan at disappointment. Ngayon, nakita din natin kung ano yung mga sinyales ng pagtigas ng ating puso. Now, what should we do to repair our stony hearts? Ano naman ngayon ang gagawin natin para maging okay o para palambutin natin yung pusong matigas natin? Una, we need to humble ourselves and repent. Kung ikaw ay nagkasala tapos naging malungkot ka dahil sa nagawa mong mali, hindi ito matatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng iyong isip na magbubunga ito ng pagtalikod mo sa kasalanan. Hindi yung nakagawa ka ng kasalanan, kunyari, nagnakaw ka, ay, nagnakaw ako, mali yung ginawa ko. Tapos inulit mo pa ulit.
Anong pagsisisi doon? Ang ibig sabihin pala, pag nagnakaw ka, nagsisi ka dahil sa mali na ginawa mo, huwag mo nang uulitin. Ganon yung ibig sabihin. Si King David, nirebuke ni Propeta Nathan, nakita natin ang pagiging humble niya sa Diyos. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, humingi ng kapatawaran at nag-ayuno siya. Ito'y isang example na sa kanyang pag-amin, sa kanyang kasalanan, ay bumabalik muli siya sa Diyos at ito'y nagpapakita na ayaw niya nang tumigas ang kanyang puso. Alam niyo po mga kapatid, sa pag-amin natin ng ating mga kasalanan, may pagpapala po na naging okay yung relationship natin ulit sa Diyos. At number 2, we need to dive deeply into God's Word. Mga kapatid, ang Biblia ang magbabago ng ating isip at magbabalik sa direksyon natin sa Diyos, nang sa ganun matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. In Psalms or awit sa Tagalog 119 verse 9 to 11, ang sabi ng salita ng Panginoon, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan, sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyong kaalaman. Okay, so ang salita ng Diyos ay buhay at isa sa mga paraan na ginagamit niya para kausapin niya tayo through His Word. Alam niyo mga kapatid, meron akong desisyon sa buhay. Dahil sinusunod ko yung aking emosyon. May mga plano ako na akala ko tama, pero masyado pala itong makasarili. Pero dahil sa pagbabasa ng Biblia, nalalaman ko doon sa mensahe ng Panginoon, through His words, na nakakausap ko ang Diyos sa aking quiet time at sinasabi niya sa akin mula sa kanyang salita kung ano ang kasalanan ng aking puso na dapat kong baguhin. So, dito natin makikita, pinupuri ko ang Diyos. Akala kasi natin, yung mga ginagawa natin at mga desisyon natin sa buhay ay tama na. Pero kung meron tayong quiet time, through His Word, ipapakita niya sa iyo. I-expose niya yung puso mo. Kung naka-align pa ba sa Kanya o hindi. Matigas ba to o malambot? May time na linggo-linggo ako gumagawa ng sermon or topic, di ba? May time na, Lord, gusto ko muna magpahinga, gusto ko muna matulog. May mga ganong senaryo ako eh. Nagiging kumpiyansa ako, may araw pa naman ako na mag-aral, Lord, huwag na muna. Hindi ko namamalayan na sa pagpili ko ng aking gusto, nilalayo ko yung sarili ko sa Panginoon. Kasi akala natin okay lang naman eh. Lalo na sa pagbabasa natin ng Bible, Lord, huwag muna ako magbasa ngayon. Tinatamad ako. Wow, emosyon ang nasusunod. Pero ang gusto ng Panginoon, kausapin niya tayo. Imbis na yung time ko para sa Kanya, ninanakawan ko pala siya. Ninanakawan ko siya ng oras na para sa Kanya. Alam niyo ba, kahit hindi lang po sa pagpapala natin, tayo bumabalik ng tithes. Di ba? Pag pinagpala tayo, meron tayong tithes. So, binabalik natin yung 10% na yon. Alam niyo ba kahit ang oras natin, may tithes din? In 24 hours
in 24 hours, ilan yung 10% doon? Pagpalagay na natin, 2 hours and a half. May araw ka ba na binibigay sa Diyos na 2 oras kalahati para sa Kanya? Hindi lang po tungkol sa pagpapala ang pagbibigay natin sa Kanya, kundi pati din po yung oras natin. Kaya napakahalaga magkaroon ng quiet time. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kapatid, kung pag-aaralan mo at susundin ang nakasulat sa salita ng Diyos o sa kanyang salita, ay hindi lang lalambot ang puso mo, kundi ikaw ay pagpapalain din ng Panginoon at pagtatanggumpayin. In Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So dito natin makikita, no, si Joshua nagtagumpay hindi dahil sa kanyang abilidad, hindi dahil sa kanyang lakas at kabataan, dahil makisig siya. Siya ay pinagtagumpay ng Diyos dahil sa kanyang pakikinig at pagbulay-bulay at pagtupad sa salita ng Diyos. Amen? In James chapter 1 verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain. So ulitin ko. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapala sa tao ang nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kapatid, ang pagsunod po natin sa Panginoon ay may katagumpayan. Ang pagsunod natin sa Diyos ay merong pagpapala. Kung hindi ka man pinagpala sa pamumuhay dito sa mundo, pinagpala ka eternal. Makakasama mo ang Diyos sa ikalawang buhay. Amen? Number 3, what should we do to repair our stony hearts? We need to ask God to give you a new heart. So kung nararamdaman mo ang kayabangan, pagmamalaki, walang pakialam sa iba, nanlalamig sa relasyon, at iba pa ay ang mangyayari niyan, huwag mo nang hintayin na tumigas pa ang iyong puso. Manalangin ka, natulungan ka ng Diyos, at hilingin mo sa Lord, Lord, fix my heart. Lord, renew my heart. Lord, huwag mong sabihin na, Lord, galit po ako sa isang tao at may plano akong maghiganti sa kanyang pananakit at ginawa niya sa akin. Lord, nagmaldita siya sa akin kaya magmamaldita din ako. Lord, umutang siya sa akin pero hindi siya nagbayad, hindi ko na siya ulit pautangin. Lord, nagluto siya ng masarap na pagkain, hindi niya ako binigyan, hindi ko na siya bibigyan. Lord, nilibre niya yung kaibigan ko ng manood ng sine. Hindi ko rin siya ililibre, hindi niya ako nilibre. Malapit na December, Lord, hindi niya ako binigyan ng regalo, hindi ko rin siya bibigyan ng regalo. Huwag ganun.
Huwag ganun yung panalangin natin. Yung panalangin natin, Lord, fix my heart. Lord, renew my heart. Diba? Kasi kung ang pairalin natin, yung ganong klaseng puso na, Lord, galit siya sa akin, kaya galit din ako sa Kanya. Ganon ba ang puso ng Panginoon? Ganon ba ang puso ng Diyos Ama mo? Hindi. Instead, mga kapatid, aminin mo, Lord, mali at ang gusto mo lamang ang masunod, ang gusto kong sundin. Mali yung mga iniisip ko, mali yung mga plano ko sa buhay. At this time, gusto ko yung plano mo lang ang masunod. Hanggat hindi mo inaamin sa Diyos yung pagkakamali mo, patuloy ang titigas. Ang gusto ng Panginoon ay matuto tayong sumurrender sa Kanya, sa katigasan ng ating puso. Tapos pa sasabihin, matigas na nga ang puso, paano pa magsusurrender yan? Walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Kahit sino pinakamatigas na puso, pag gumilos ang Diyos, lalambot yan. Amen? Parang ako lang. Sobrang tigas ng puso. Pero Diyos, ang kumilos sa puso ko para lumambot at sumunod sa Kanya. Kung nakita niyo lang kung gaano katigas ang puso ko dati, hindi niyo masasabi na, ay si Bikay na pala yan. Sa totoo ng kapatid, madaming ginawang pagbabago ang Diyos sa buhay ko. Kasi hindi ko pinipili yung kagustuhan ko. Pinipili ko kahit na mahirap, pinipili ko sundin ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Ayaw kong patigasin yung puso ko. Sa may mga tao nagsasabi sa akin na, Ate Vic, ito yung problema mo. Okay, right away, Lord, gusto kong lakbangan na to. Kasi gusto kong mag-glorify ka sa buhay ko. Kapag nagmamatigas ako, hindi ka makikita sa buhay ko eh. Kaya ganyan ang gusto ng Panginoon. In Psalms or Awit, chapter 51, verse 10 to 12, in BB version, isang pusong tapat sa aking likhain. Ito yung prayer ni David sa Panginoon. So pwede rin natin gawin ito. Gagawin natin itong panalangin. Sabi dito, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Ang salita ng Diyos or ESD version, ESND version, ang sabi naman dito, ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin, huwag niyo pong sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noong iniligtas niyo ako at bigyan ako ng masunuring espiritu. Okay, so alam naman natin, si David, kailangan niya ng bagong puso, di ba? Puso na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyang naging matigas ang kanyang puso, kaya nais niyang palitan ito ng Diyos. Are we praying like that? O nanatili tayong matigas ang puso? Kapatid, paano magmamanifest sa iyo ang katigasan ng iyong puso? Pride? Pagsuway? Pagrebelde ba ito sa Diyos? O kawalan ng awa at malasakit sa ibang tao? Yung ganyan na puso, kung ganyan ang puso na mayroon ka, humingi ka ng malinis na puso mula sa Diyos. Yung puso mapagkumbaba at ito ang magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Sa susunod na verse, humiling din si David sa Diyos ng ganito. In Psalms chapter 51, verse 15 to 17, tulungan mo akong makapagsalita at purihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog,
ng mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay iyong pakumbabat puso't mapagtapat. So sa ESND version, sabi dito, Panginoon, buksan niyo po ang aking labi na ang mga ito ay magpuri sa inyo. Hindi naman ang mga handog ang nais niyong mag-alay man. Nasaan ako? Hindi naman ang mga handog ang nais niyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Amen. Diba? So maaaring iniisip mo na naintindihan naman ni Lord kung bakit matigas ang puso ko kasi nagbibigay naman ako ng ikapo or tithes. Nagsiserve naman ako sa Diyos. Meron lang talaga akong paboritong kasalanan na hindi ko kayang iwasan. Agoy. Nagsisimba naman ako, Lord, linggo-linggo. Pero may kasalanan lang ako na hindi kayang iwasan. Ha? Mali po yan, kapatid. Na-realize ko na maraming bagay ang pwedeng ihandog sa Diyos. Panahon, talent, pera, at iba pa. Pero ang pinaka-importante, ang handog or alay na ito ay handog na nakakalugod sa Panginoon. Ang pagsunod or pag-obey sa kanyang salita. Ang pusong mapagpakumbaba. Alam ko napakahirap itong gawin, pero kung mahal talaga natin ang Panginoon, magagawa natin ang bagay na ito. Amen? In Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Kapatid, kung nagkasala ka man sa Diyos, ay humiling ka ng restoration sa Diyos at isang bagong puso. I encourage you, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan sa krus. At ikaw ay binigyan niya hindi lamang buhay, kundi walang hanggang buhay. Amen? At bagong puso. Lilinisin niya ang mga kasalanan mo at bibigyan ka niya ng bagong simula. Bibigyan ka niya ng panibagong puso. In Proverbs chapter 28, verse 14, mapalad ang tao sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. So anong gusto niyo? Sumunod o magmatigas pa? Ang nagmamatigas ay mapapahamak. Pero ang sumusunod, mapalad. Amen? Kapatid, ang pasunod sa Diyos ay nagpapakita ng isang malambot na puso at ang resulta nito ay pagpapala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong mga puso right now. Hindi ko alam kung anong katigasan ang meron sa inyong puso right now. But this is the time. Ito yung mensahe ng Panginoon. Ang matigas mong puso, ipalambot mo sa Kanya. Dito po ako magtatapos. Ang panganib ng matigas na puso, ang resulta nito ay pagmamataas sa mga sitwasyon, pagiging rebelde sa Diyos, at nagiging bingi at bulag sa spiritual life. Makakasira ito sa ating buhay dito sa mundo at sa buhay na walang hanggan. At ang dahilan ng matigas na puso ay kasalanan at disappointment. Ang sign ng matigas na puso ay pride, unrepentant heart, unsympathetic, and judgment heart. At ang pinakahuli, unforgiving and resentful heart. Now, ano ang kailangan natin para maayos ang ating batong puso? We need to humble ourselves and repent. We need to dive
deeply into God's Word. We need to ask God to give us a new heart. Ang Diyos na makapangyarihan lamang ang pwedeng makatulong sa atin. Hindi mo kayang mag-isa na baguhin ang iyong puso. Mapapagod ka lang, kapatid. Kapatid, if you really love God, magagawa mong maayos ang puso mo. Dahil siya ang magtra-transform nito. Aayusin niya ang puso mo, ang buong mong pagkatao. Kasi kapag naayos ang puso mo, buong pagkatao mo, karakter mo, ang nababago. Bakit ginagawa ito ng Panginoon? To glorify Him alone. Hallelujah. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Panginoon.